Aga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! 28 tayo ngayon ng Pebrero, Miyerkules. Hindi ho last day ng February dahil leap year ho tayo ngayon. Meron pang one day bukas. May 29 bukas. Sa ulo ng ating mga balita, 0 to 1 tropical cyclone inaasahan ng Pag-asa ngayong Marso. Pag-ibig Fund, tinimok naman ang Pangulong BBM na gawing mas abot kaya sa mga Pilipino ang home mortgage financing. Sobrang paggamit ng IV vitamin C drip pa may dalang panganib sa kalusugan ayon naman sa isang health expert. Mga pulis sa Jemboy Slay hinatulan na isang nahatulang guilty down sa kasong homicide. Philippine Air Force magsasagawa ng cloud seeding sa mga lugar na tinatamaan ho ng forest fire dyan po sa Benguet. 5 drug suspect arestado sa magkakahiwalay na operasyon sa Cavite. Mahigit sa 700,000 pisong halaga ng shabu at mga baril ang nakumpiska. Sunog sumiklab naman sa isang residential area sa Quezon City. Nasa 120 pamilya ang apektado. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, posibleng isang tropical cyclone ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na buwan ayon sa Pag-asa. Sinabi ni Annalisa Solis, OIC ng Pag-asa Climatology and Agro-Meteorology Division, may slim chance o 0 to 1 tropical cyclone na mabubuo sa loob ng PAR ngayong March. Batay sa Tropical Cyclone Climatological Track, para sa susunod na buwan, may non-land falling tropical cyclone mabubuo sa Western Pacific na posibleng pumasok sa PAR, ngunit maaaring bumalik at land-falling tropical cyclones lamang ang maaaring makapasok sa Western Pacific. Magla-landfall nga sa Central Philippines o kaya'y mawawala lamang ito sa South China Sea. Yan ho yung mga senaryo. Ayon kay Solis, sa Abril 0 hanggang isang bagyo din ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Sa Mayo hanggang Hunyo naman, maaaring magkaroon ng 1 hanggang 2 bagyo. At sa July at August, 2 hanggang 3 bagyo ang inaasahang papasok sa Pilipinas. Sa kabuuan, nasa 6 hanggang 9 na bagyo maaaring pumasok sa bansa, ngunit ang epekto ay depende sa sitwasyon sa forecast period. Magsisimula ng humina ang nararanasang strong El Nino sa bansa. Ayon kay Annalisa Solis ng Pag-asa Climatology and Agro-Meteorology Division, naabot na ang peak o rorok ng pag-init ng temperatura sa dagat. Yan pa sinabi ni Solis na mararanasan pa lamang ng Pilipinas ang matinding impact ng El Nino phenomenon. Mararanasan na niya below normal hanggang way below normal na rainfall condition sa malalaking bahagi ng bansa ngayon darating na Marso. Tumaas ang posibilidad na makaranas nga ang bansa ng La Nina sa susunod naman na 6 na buwan. Ayon kay Annalisa Solis, OIC ng Pag-asa Climatology and Agro-Meteorology Division, nasa 50% ng probability na magkaka-La Nina sa Hunyo, Hulyo at Agosto. Pero posible pa rin na niyang maranasan ang below normal na rainfall condition sa ilang bahagi ng bansa na dahil po sa pre-developing stage ng La Nina. Kasalukuyang nararanasan sa malaking bahagi ng bansa ang strong El Nino. Ay mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha? Punod-no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't ba pahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa. Based on test, chocolate, mud, and 7-month cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga Pilipinas!
Sa iba pang mga balita, inatasan ng Pangulong BBM ang Pag-ibig Fund. Gawing magaan, abot kaya ang mortgage financing o pautang sa mga nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. Ayon sa Pangulong Marcos, layon nito na mabigyan ng maayos, disenteng tirahan ng mas maraming Pinoy, mabawasan ang backlog sa pabahay. Magkakaroon din na niya ng inspirasyon mga Pilipino na lalo pang magsika para makamit at magkaroon ng matatawag nilang sariling tahanan. I urge the Pag-ibig Fund to make its home mortgage financing even more accessible and to balance this with sustainability. This is to inspire Filipinos today and the generations to come to work hard to reach their goal of a house that they can call their own. With millions of our countrymen denied the right to decent shelter, the stakes could not be higher. So our task is clear: to build the most number of housing units by any administration. Thankfully, the Pag-ibig Fund has a proud DNA which has been a source of its strength and its stability. It is the coming together of ikaw, bangko, industriya, gobyerno. Ginawa ng Pangulong BBM ang direktiba sa isinagawang Pag-ibig Fund Chairman's Report sa Pasay City. Sinaladuhan din ng Pangulong Marcos ang pagpalo sa 126.04 billion pesos sa housing loan ang Pag-ibig kung saan higit sa 76,000 miyembro nito ang nakinabang. Congratulations, tsaka ang taas ng MP2. 7 point something ang interest, Kaya doon sa mga nakapag-ipon dyan sa Pag-ibig, lalong-lalo na sa MP2, congratulations, nadagdagan. Yan ang tamang investment, Ayan, batiin na rin natin ang GSIS, si GM Wick Biloso, doon naman sa mga pabahay program din po nila. Magandang umaga, Pilipinas! At kung gusto nga natin ng murang pabahay, ito na yung pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry ngayon. Yung proyekto po ng Westchester Realty, yung Sibera Bacolor, Sibera Mabalacat at saka Samira. 20,000 pesos all-in down payment. 5% down payment po yan. Pwede pang gives. Ano pang hinihintay ho natin? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Pwedeng maglipat bahay agad pagkatapos po ng 7 days after take-out ng Pag-ibig Housing Loan. At napakaganda ho ng proyekto dahil napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Kaya ano pang iniintay ho ninyo? 0996-501-5555 o 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung ngayon ho kayo bibili at sinuwerte ho kayo, magaling ho kayong mag-dart, pwede pa kayong manalo ng 342. Kung saan naman pong Asian destination ang inyong gustong puntahan. Pwedeng Taiwan, Thailand, Singapore, Hong Kong, Japan. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Again, ang tatawagan ho ninyo 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Sabi nga ni Ginoong Nico Valencia, ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Secretary ng Western Mindanao Regional Party Committee ng CPP-NPA patay sa engkwentro sa Zamboanga del Sur. Detalye ng balita mula kay Jun Dimakutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumussalam kayang Angel. Patay ang isang leader ng NPA na tinaguriang Notorious na namumuno bilang Secretary ng Western Mindanao Regional Party Committee sa naganap na engkwentro sa Barangay Malagalad, Lumingag, Zamboanga del Sur. Ang napatay ay isang babae na kinilalang isang Apricia Alvarez Rosete alias Bambam, Secretary ng WMRPC na nagmula sa Davao Region. Ayon sa West Mincom Information Office, ang napatay ay sangkot di umano sa extortion, pagkitil ng buhay ng mga inosenteng sibilyan at pananabotahin ng mga infra-projects ng pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Dahilan na naharap siya sa iba't ibang kaso na may 30 warrant of arrest na recover sa encounter site ng isang AK-47 CC-858 at isang unit ng .45 caliber pistol. Ayon kay West Mincom Commander Lieutenant General William Gonzales, ang pagkapaslang kay alias Bambam ay resulta umano ng collaborative efforts and intensified operation
Operations ng 102nd Infantry Brigade at ng PNP Intelligence Unit. Pinapurihan naman ng US Mincom ang 1st Infantry Division led by Major General Gabriel Biray III. Ganun din ang 102nd Infantry Brigade led by Brigadier General Elmer Suderio at ang 53rd Infantry Battalion led by Lieutenant Colonel Terence Ilanan. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sukran Jun. Ay, magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa Las Vegas, Nevada. Evan lang, kumusta ka na ha? Samantala, isang miyembro naman ng pulis patay sa aksidente sa bayan ng Murcia, Negros Occidental. May nga aga sa mga katurandaran sa Negros. Detalye ng balita mula kay Rex Cantong, RH46. Rex. Patay ang isang pulis na miyembro ng Murcia PNP matapos bumangga ang kanyang motorsiklo sa isang tricycle sa National Road, Hacienda Bernabe, Barangay Salvacion, bayan ng Murcia, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Police Corporal Eduard Peña, 36 anyos, residente ng Puroknara, Barangay Lupizaina ng nasabing bayan, habang ang driver ng tricycle kinilala na si Rizzy Tanalion, 31 anyos at mayroong mga pasahero. Ayon naman kay Police Major Police Major Mark Joel Reclamado, Chief of Police ng Murcia PNP, mula sa duty si Piña at papauwi na nangyari ang insidente. Dagdag pa ni Reclamado, dinala pa ang biktima sa ospital, subalit binawian ito ng buhay habang patuloy na ginagamot sa ospital sina Tanalion at pasahero nito. Walang suot na helmet si Peña, kung saan nagkaroon ng tama sa kanyang ulo na ikinasawi nito. Mula sa Akson Radyo Bacolod, dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damang salamat, Rex. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Tacloban. Iaapila ng Department of Justice sa naging hatol ng korte laban sa 6 na pulis na sangkot sa pagkakapatay sa 17 anyos na si Jemboy Baltasar. Ayon kay Justice Spokesperson Miko Clavano, i-questionin ng DOJ sa Court of Appeals ang naging desisyon ng Navotas Regional Trial Court Branch 286. Marami anyang argumento sa hatol ang maaaring apila gaya ng conspiracy at intent to kill ng mga pulis. Guilty sa kasong homicide at 4 hanggang 6 na taong kulong na hatol ng korte kay Police Staff Sergeant Jerry Maliban. Pero hanggang 4 na buwan lamang na pinakukulong ang 4 na pulis habang pinawalang sala naman ang isa pa. Magandang umaga ho sa ating mga justices ng Court of Appeals, lalong-lalo na dyan sa Cebu at dyan po sa Cagayan. Justice Max De Leon, kamusta na po kayo, ha? At siyempre kay Justice Leo Madraso, ang ating Deputy Court Administrator, at kay Justice Raul Villanueva, ang ating Court Administrator. Justice Alex Gasmundo, magandang umaga din po, ha? Plano naman ang Philippine Air Force na magsagawa ng cloud seeding para makatulong sa pagapula ng forest fire sa Benguet. Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin, sinabi ng spokesperson ng Philippine Air Force na si Colonel Maria Consuelo Castillo, ito ang unang pagkakataon na gagawin ng Air Force ang cloud seeding, kaya titingnan pa ang effectivity nito sa pag-apula ng sunog. Sir Henry, we can't say no kasi actually medyo experiment pa lang po ito. Wala pa po talaga tayong naging previous experience na talagang effective yung cloud seeding, but considering po yung lawak ngayon ng forest fires at yung capacity rin po ng ating mga helicopters to do the Bombi bucket operations, we need extra measures po. Wala na po sigurong mawawala kung susubukan natin. Bagay, wala nga namang mawawala. Kaya lang, paano kung walang clouds? Anong isisid natin? Ayon naman kay Castillo, posibleng umabot ng hanggang 1 linggo bago magkapagpaulan sa pamamagitan ng cloud seeding dahil sa pabago-bagong panahon ngayon sa bansa.
Base po sa ating weather officers and weather technicians, ang estima po nila mga 1 week po natin gagawin. Oh, 1 week, medyo matagal pa. So, hindi pa po ito, mag-create pa lang ng clouds, wala pa po yung ulan. Tama po ba? Opo. Yun po ang initial assessment, ma'am. Pero depende, alam niyo naman, bago-bagong panahon sa atin. Opo. Hopefully po, magkaroon na ng mga clouds para kahit papaano, na lang natin. I-trigger na lang natin sila. Dadagdagan na lang natin ng source para mag-produce ng precipitation. Yun, hindi ho tayo pwedeng bumuo ng clouds. Maghahabang tayo ng clouds para magkaroon ng cloud seeding. Ay mga misi, sa muy araw ba si Monso pag-uwi galing ng eskwela o galing ng lekwatsa? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Mampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Pinadidistansya naman ni Senator Amy Marcos ang Kamara sa mga ayuda program ng Department of Social Welfare and Development. Sa bagong text blast mula sa mababang kapulungan, sinabi ng senadora na hindi listahan ng AKAP beneficiaries ang ipinadadaan sa tanggapan ni Speaker Martin Romualdez. Pati umano listahan ng AICS o yung Assistance to Individuals in Crisis Situation at mga medical assistance ay inuobligang idaan na rin sa Office of the House Speaker. Ayon pa kay Senator Marcos, sa DSW dapat manggagaling ang mga listahan ng mga aayudahan at hindi ito dapat na pinanghimasukan ng mga politiko. Samantala naniniwala din ang presidential sister na kailangan ng pagbabago sa sistema ng BICAM upang hindi na maulit pa ang gulatan sa mga insertion sa national budget. Aminado naman si Senator Amy, gipit na sa panahon ng mga mababatas kapag budget season kaya't naghahabol sila at nagiging paspasan ng approval. Nangako rin si Senator Amy na patuloy na isusulong ang ayuda program ng gobyerno para sa mga mahihirap na Pilipino. Nako, sa lahat ng senador at sa lahat ng mga mambabatas, ako na yata yung number 1 na nagtutulak na sana dagdagan ng ayuda, sana dagdagan ng budget ng DSWD, kung 4Ps, AICS, Kalahi Seeds, lahat yan sinusuportahan ng todo-todo. Kaya nga lang, kung minsan talagang hindi na i-implement ayon sa mga guidelines at may naiiwan na pera. Pero na tinanggal ko sa mga 4Ps, yan talaga ang kabulastugan. Isang peking narrative, isang peking istorya, isang peking akusasyon. Peke lahat yan. Ako pa, talaga naman, kung pwedeng bigyan lahat, bigyan na natin. Matatandaan, ibinukod din ni Senator Amy na nagagamit sa signature buying para sa People's Initiative ang mga programa ng gobyerno gaya ng DSWD, tupad ng DOLE at yun din ng mga programa ng Department of Health. Corruption sa ayuda sa lungsod naman ng San Juan, ibinunyag ni Senator J.B. Ejercito. Ano naman ito? Alamin natin mula kay Raymond at Paz sa RH28. Raymond. Hindi ligtas sa mga local government units o mga LGU sa Metro Manila sa mga nangyayaring ayuda scam. Ito ang pinatunayan ni Senator J.B. Ejercito matapos ibunyag ang nangyayari umanong corruption sa bigayan ng ayuda sa kanilang lungsod ng San Juan. Ito ay matapos kaltasan ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers o TUPAD program. Sa 7,500 pesos na ayuda kada tao, ay 1,000 pesos lamang ang napupunta sa mga recipient dahil ang 6,500 pesos ay para umano kay konsihal at mayor. 2 video ang kanyang iprinisinta bilang patunay. Pinadaan ito sa Palawan Express para dito kunin ng mga dapat ay beneficiaries ng TUPAD program. Nakalulungkot umanong makita na pinagsasamantalahan lang ng ilang politiko ang mga ayuda program ng pamahalaan. Narito si Senador J.B. Ejercito. Di natupad ang pangarap ng mabiktima ng ayuda scam pero ang pangarap ng mga opisyales tupad na tupad. Ang 7,500 pesos na ayuda naging 1,000 pesos na transfer fee. Ang 6,500 pesos naging cash in ng mga ganid na politiko tulad ni Mr. Mayor at Mr. Councilor. Kaya nila siguro bininaan sa Palawan Express para express lane ang pagkupit. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH,
Ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, simula naman sa Marso, itataas na sa 500 pesos ang buwan ang limit sa diskwento na makukuha ng mga senior citizen at mga persons with disabilities o PWD sa pagbili ng grocery at iba pang mga prime commodities tulad ng bigas, itlog, tinapay at iba pa ayon kay Speaker Martin Romualdez. Nakapagpulong kagabi ang mga opisyal ng Department of Trade and Industry sa pamumuno ni Undersecretary Carolina Sanchez kay Speaker Romualdez upang ipaalam na sinusuportahan nila ang suggestion ng leader ng Kongreso na itaas ang limit sa discount ng mga senior at mga PWDs. Una rito hiniling ni Speaker Romualdez ang pagtataas sa 5% ng discount na nakukuha ng mga senior at mga PWD na limitado lamang sa 65 pesos kada linggo. Tiniyak din ni Speaker Martin Romualdez sa mga opisyal ng malawal na pamahalaan ang suporta ng Kamara na representante sa naging direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na balakihin ang pondo ng mga lokal na pamahalaan. Ginawa ni Romualdez ang pahayag sa General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines na pinamumunuan ni Mayor Joseph Bernos ng Lamas Abra. Ginanap ito sa Marriott Hotel sa Pasay City. Ang pagtitipon ay nakatuon sa paksang Sustainable Development Goals, Localization, Pathways to Sustainable Municipal Development. Ang SDG ay ang 17 global goals na itinakda sa mga bansang kasapi ng United Nations bilang roadmap sa pagpapanatili sa mundo ang lahat ng maaaring mabuhay ng may kapayapaan, kasaganaan at karangalan. Sinabi ni Speaker Romualdez na ang Kamara ay maglalaan ng mas malaking pondo sa mga LGU bilang pagkilala sa mandanas ruling ng Korte Suprema na nagpapalaki sa bahagi ng mga lokal na pamahalaan mula sa pambansang buwis. Pero bukod ho sa mga ayuda na ginagawa naman ng Operation Tulong dito po sa DZRH, merong nakadali ng 8,000. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan po ay si Aling Remedios Ibanez ng Cainta Rizal. Siya po yung ating winner ng Mahiwagang Tunog. Aling Remedios, good morning. Congratulations po. Dali nyo. Galing Actually, may iba pa hong mga nakasagot. Kaya lang pinakauna ho kayo dun sa listahan. Simple lang. Simple lang naman nasagot dun eh. Yung floor map. Floor map, di ba? Di ba? Pareho. Floor map yun, di ba? Na-invento 1800s pa. Tapos, pinapaikot dun sa spinning, parang yung machine. Meron ba kayo nun? Meron kayo nun, Mayroon kayo ganun sa bahay? Congratulations. Kagaling ni Aling Remedios. Pangilang panalo nyo na to? Mula po noon, mga pangatlo po. Pangatlo, galing naman. Ala siya, sige. Nakarating na ho sa inyo? Ay, opo, natanggap ko noon. Magkano ho ang pinadala ni Malu Cabral? 8 po. 8,000, galing siya. Sige, huwag na ho natin pahabain ng pag-uusap. Baka mamaya marinate ang kapitbahay. Humingi pa ho ng balato ho sa inyo. Congratulations Aling Remedios. Salamat po. Salamat po. Ay, bakit kaaga ho ninyo gumising? Nagluto po ako ng almusal naman. Ganun siya. Sige, congratulations po. Ayan, si Aling Remedios Ibanez ng Cainta Rizal na nakadali ng 8,000 piso sa ating Mahiwagang Tunog. Maganda umaga, Pilipinas! Dahil sa mga hindi sinuwerte, better luck next time. Inanunsyo naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, mas malalaking premyo ang naghihintay sa mga mahilig sa bingo. Ito yung pagbabalik ng sikat na bingo games ng PAGCOR na tinatawag na mas pinasayang Bingo Big Time Milyonaryo. Gaganapin ito March 17, 2024 sa La Pavilion Metropolitan Park sa Pasay City. Ayon sa PAGCOR, aabot ng 2 million pesos ang premyong makukuha sa Game 10, habang ang guaranteed pot naman na 1 million ay para sa mga tataya sa unang siyam na laro ng event. Ang mga interesadong players ay maaaring sumali sa host sites o sa mga sangay ng Casino Pilipino sa Angeles, sa Bacolod, sa Cebu, sa Grand Regal sa Davao, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Mandaue, Olongapo, Tagaytay, Tagum at Talisay. Para po sa karagdagang inquiries o mga katanungan, maaari po kayong tumawag sa 0917-843-0970. Bataan idineklarang State of Stable Internal Peace and Security. Ba talaga Detalye na balita mula kay Danny Cumilang, Aris 37. Danny.
Formal lang idiniklara ng Provincial Peace and Order Council o PPOC ang probinsya ng Bataan na nasa state of stable internal peace and security. Ang deklarasyong ito ay base na rin sa isang resolusyon na nilagdaan ni Bataan Governor Joey Garcia at ng buong Bataan PPO Council at pinagtibay ng DILG 7 Infantry Division at ng Philippine Army at Police Regional Office 3. Ayon kay Bataan Governor Joey Garcia, ang deklarasyong ito ay nangangahulugang epektibo ang mga naging hakbangin laban sa communist insurgency at napanatili ang kapayapaan sa Bataan. Binigyan din naman ni 7ID Commander Major General Andrew Costillo ang ipinakitang sakripisyo, katapangan, determinasyon ng mga sundalo at pulis para protektahan ang komunidad at pinuri nito ang deklarasyon base na rin sa pakikipagtulungan ng Philippine Army, PNP at local government unit upang tuluyan ng mawala ang mga terrorist group sa Bataan. Dumalo sa nasabing aktibidad itong si DILG Region 3 Assistant Regional Director J. Tim Briza, Police Colonel Rudencido Liasel, Deputy Regional Director for Operation, Bataan PD Colonel Parmetria, Bataan DILG PD Belinda Hernan, LGU at mga Chief of Police. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat na Danny Kumilang. May paama kay kayungan sa ating mga suki dyan po naman sa Pampanga. Samantala, magsasaka na hulihan ng mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu sa Asinggan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masanto siya kabasanid si Kamin sa ating masuki dyan po naman sa Pangasinan. Freddy. Umabot sa mahigit 100,000 pisong halaga na hinihinalang shabu na kumpiska sa tahanan ng isang magsasaka sa bayan ng Asinggan. Sa ulat ni Asinggan Chief of Police Major Catherine Awingan, ang suspek ay nakilalang si Brian Gante, 42 anyos magsasaka at residente ng Barangay Sanchez ng nabanggit na bayan. Ikinasa ang search warrant sa tahanan ni Gante pasado alas 5 ng madaling araw na nagresulta ng pagkakumpiska ng 38 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 15.2 grams na nagkakalaga ng 103,360 pesos. Nasamsam din ang pera na may halagang 43,025 pesos at 6 na piraso ng bala ng caliber 38 na baril at mga drug paraphernalias. Nasa kustodiyan ng Asinggan Police Station ang suspek at naharap sa kaukulang kaso. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Asek Dominic Tolentino ng DTI, tumatawag na po kami. Ikinalugod naman ang isa sa mga may akda ng panukalang gawing legal ang operasyon ng motorcycle taxi ang naging pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na bigyang prioridad ang panukala. Pinuri rin ang One Rider Party List Representative na si Rod Gutierrez ang naging pahayag ni Speaker Martin Romualdez na bibigyan ng prioridad ng Kamara ang pagsasabatas ng panukala. Kasama ni Gutierrez bilang may akda ng House Bill 3412 ang One Rider Party List Representative na si Bonifacio Busita. Matatandaan na sinabi ni Speaker Romualdez sa mga kasamahan nito sa Kamara ang direktiba ng Pangulo bilisan ang pagpasa ng panukala na magbibigay ng dagdag na opsyon sa mga pasahero. Kumpiyansa naman si Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adyong na hindi na mauulit pa ang nangyaring Marawi siege noong nakaraang administrasyon. Ginawa ni Adyong ang pahayag matapos na ang naging sagupaan ng mga sundalo at miyembro ng Dawla Islamia Maute Group sa Munay sa Lanao del Norte noong Pebrero 16. Sinabi ni Adyong na nakikipagtulungan ng security force, mga lokal na pamahalaan at komunidad sa Administrasyong Marcos laban sa nalalabing miyembro ng teroristang grupo. Nauna rito sinabi ni Speaker Martin Romualdez na siya ay inatasan din ng Pangulong Bongbong Marcos magbigay ng tulong sa mga pamilya ng nasawing sundalo na nasugatan sa bakbakan. Wala namang nakikitang ebidensya ang otoridad upang mapatunayan kung meron ngang banta sa buhay ng Davao-based religious leader na si Pastor Apollo Quiboloy. Nauna nang sinabi ni Quiboloy, spiritual advisor ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, na nakikipagsabuatan ng Administrasyong Marcos sa gobyerno ng Estados Unidos upang siya'y ipadukot para sa rendisyon o kaya'y paslangin.
Ang rendisyon ay isang hakbang kung saan isinusuko ng isang estado ang isang pugante sa ibang bansa para o kung saan ito merong kinakaharap na kaso. Si Quiboloy inaharap sa kaso sa Estados Unidos kaugnay ng sex trafficking scheme at ang kanilang kabilang sa most wanted ng Federal Bureau of Investigation o FBI. Kinumpirma naman ng FBI na merong warrant sa pag-aresto kay Quiboloy, ang leader ng Kingdom of Jesus Christ Church. Kumpiyansa naman ng US Embassy sa Maynila na mapapanugat din sa Quiboloy sa mga nagawa nitong krimen. Delikado ang sobrang paggamit ng intravenous o yung IV, vitamin C drip sa kalusugan ng tao. Ito ang sinabi sa DZRH at radyo natin ni Dr. Tony Leachon kasunod ng mga kumakalat na usapin tungkol sa paggamit at health implication ng IV vitamin C drip. Binanggit pa ni Dr. Leachon na naunang nagpahayag ng Department of Health, yan din ang Food and Drug Administration na walang public clinical trial ang IV drip at walang preba na epektibo ito sa pagpapaputi sa halip. Sabi po ni Dr. Leachon, nakakasama pa umano ito sa kidney kapag sumobra sa gamit o baka magkaroon po ng allergic reaction ang isang tao. Sinabi pa ng doktor, tiyak na mas delikado ito kung wala ring presensya ng doktor o anumang medical expert sa paggawa ng IV drip. Base sa FDA at saka sa Department of Health, walang published clinical trials na effective to for skin whitening. So, hindi dapat natin sila ginagamit for that. Iisa lang ho ang approval ng glutathione, adjunct therapy ho sa isang chemotherapy. Pero never po siya na indicated po para po sa pagpapaputi. Ang intravenous naman na vitamin C, pagka sumobra ka, pwede ka ma-dialysis kasi magpo-form ka ng kidney stones. So, itong mga ginagawa nila, na nasa parlor, sa spa, sa bahay, nakaswero pa, delikado to. Nananawagan din si Dr. Leachon sa Department of Health at sa FDA na magpatupad na ng mga regulasyon ukol sa IV drip. Lalo pat naglipa na itong sa social media at ang mga gumagamit nga ay mga media influencers pa. Meron hong package insert yun. Ang tawag doon ay product label. Nakalagay po doon kung ano po ang inaproban ng FDA na paggagamitan ninyo. Nandun din ang dose, nandun ho yung manufacturer. Ngayon, wala ho yan sa lahat ngayon kasi everybody is using that. Akala nila tama. Until pumutok ho ito na ang laki pala ho talaga ng problema, negosyo, online selling, regulatory and safety issues being violated, na dapat talaga mag-enforce ang Department of Health at FDA regarding this issue. Magandang umaga, Pilipinas! At naman kasi, gusto niyong bumuti, hilod lang yan. Baka naman kumapal lang yung libag. Kaya lang ngayon panahon ng tipid, nagtag-init, sabi nila magtipid ho sa tubig eh. O kaya naman kami tumatalima. Every other day na lang kumaligo. Pero syempre, gamit mo shield bath soap para lagi kang protektado. At para naman ho protektado tayo laban sa mga mikrobyo, laging magbaon ng family alcohol. Dalawa po ang formulation ng family alcohol. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Teka muna, speaking of pagpapaganda. Pagandahin natin ang ating paligid. Meron pong gaganapin na isang malaking festival ng bougainvillea.
Kasama na natin ang isa pong napakagaling na arkitekto na ngayon po isa ng magaling na magsasaka. At kasalukuyan pong nasa orchid at ornamental plant siya. Ha? Actually, ito dalubhasa pagdating ho sa orchids. Si Ma'am Rolita Spowart. Ma'am Rolita, good morning po sa inyo. Kumusta na po kayo? Good morning po. Opo, ano namang nagtulak po sa inyo pati from being ano tawag dito, magaling na arkitekto, napunta ho kayo sa Bulaklak. Actually, hindi ho, although UP ho ang architecture ho ang training ko, pero I didn't practice. Ay, hindi kayo nag-practice talaga? Talagang mahilig na ako sa halaman, so yung hobby naging negosyo na. Ayan. Ma'am, bakit nga ba ang tawag dito, ang bougainvillea, pagka panahon ng tag-init talagang blooming, pero meron din hindi ho talaga namumulaklak. Why is that? Meron ho talagang variety na masipag. It's genetic, some are really, parang tao din yan may sadyang masipag. Ganun ba yun? Akala ko, basta't bulaklak, basta't flowering, mamumulaklak. Hindi pala. Like any other plant, kailangan niya ng stress, ng konting stress para akala niya mamamatay na siya. So, yung reproductive organ kasi yung yung bulaklak di ba? So, yung plant, para ma-survive niya yung para may survival of the species. Pag in-stress mo siya, pipilitin niya mamulaklak one last time. Akala niya parang gano'n. Ganun ba yun? So, kailangan either may water stress. Oo, pati orchids gano'n Kailangan may water stress mo. O kaya, yung iba, cold stress, mahirap sa atin yun. Cold stress So, kailangan takutin mo. Dapat pala sabihan mo yung halaman, pag hindi ka na puputulin kita. Hindi naman makikinig yun Joke lang. Pero alam ho ninyo, ganun ho sa mga sa mga mga prutas. Ngayon, mahaba ang tag-init sa Mindanao. Namumulaklak na naman ang durian, ang rambutan, ang mangga. Kailangan nila yung water stress para mamulaklak, and then of course mamumunga. Okay. Okay. So, anyway, speaking of bougainvillea, meron ho kayong paparating na event Oo nga sa Quezon City Circle, inviting everybody na para makita yung bonggang-bongga na display ng bougainvillea. Okay. Anong inaasahan natin doon? Anong klaseng mga bougainvillea po ito? Actually, there are now mga over 500 varieties of bougainvillea, Yeah, kasi madali siyang mag-mutate, so there are new varieties. Dati, nagaganon din, kaya lang siguro hindi natin napapansin. And of course, there are breeders now of bougainvillea. Not many here in the Philippines, pero sa Taiwan, madami silang production dyan, mga bagong breeds. And then, yung natural mutation nga, yun. Dami yun. Hindi, tsaka ang gaganda nung yung dwarf, anong tawag dito? Bonsai. Kasi mas madalas na binobonsai ang bougainvillea. Yes. Yun, ginagawa ko din yun, bonsai ng bougainvillea. Ma'am, anong pinakamahal na variety ng bougainvillea? Naku, mahirap sabihin yan. Wala pang ganon, walang ganon. Wala hindi ka tulad sa orchid, no? Hindi ka tulad sa orchid. Sa orchid, nagbabago din yun diba? Hindi ba dati breeder din ho kayo ng orchid? Oo, for a long time. I would breed orchid. Why shift? Laboratory kami. Oo. Why shift to bougainvillea? Kasi yung water namin dito, biglang umalat. So, saan yan? Sa San Jose del Monte. Actually, maalat talaga yung water dito, but there used to be dati meron kaming nawasa water, and ngayon wala na, kaya we're forced to use underground water. Teka muna, bakit maalat? Bakit maalat, ma'am? Layo yun sa dagat. Diba? Layo sa dagat. Apparently, merong ancient seabeds, yung layer ng seabed nung unang panahon. So, nandun pa rin yung mga di ba may mga limestone dito sa San Jose del Monte. Ganun pala, hindi pala ng dynamics ng bulaklak,
Hindi mo, akala ko, ganun lang yun. Pag tumubo, didigin mo, di ba? Yung pala, kailangan mo i-stress para mamulaklak. Bakit sabi ng iba? Lagyan mo lang ng fertilizer, mamumulaklak yan. Hindi pala ganun? Pag umover, kasi masusunog yung ugat, so masustress yun. Well, siyempre kailangan parang tao din before you become pregnant, kailangan medyo healthy. Diba? Kaso dapat din may stress. How big is the flower industry sa Pilipinas? Naku, mahirap sagutin yan. What do you mean in terms of? In terms of business size. Business side. That's hard to answer kasi like during the pandemic, biglang lumaki yan. Oo, sumikat ang mga plantito't mga plantita. Kaya nga, ang dami din na nag-boom na business na all of a sudden may mga business silang ganyan. And then of course, nung pandemic, biglang nawala naman yung mga bago. So yung mga original nandun pa din. Pero laging pleasing ho ang bulaklak. Pumunta ho kayo ng Singapore. Di ba? Pagpasok pa lang ninyo ng Changi Airport, naku, ang ganda na kaagad, di ba? Sana ganun ka-impressive, no? Yun, Oo. But now, look at Clark, di ba? Yung along the NLEX. Beginning to be aware of bougainvilleas for the landscape use. Okay. Ma'am, kailan magsisimula itong event nyo? March 1 to 15. March 1, sa Friday na pala ito. March 1 to 15. So, iba't ibang klase ng mga uri o species o variety ho ng bougainvillea. Bougainvillea lang. Exclusive sa bougainvillea to. Hindi. Meron ding bromeliads and then other plants. Pero i-highlight yung bougainvillea. Okay. Sino magiging panauhing pandagal nyo? Si Ma'am Irene na naman? Maybe. Siya, sige. Ilan ang sasali? Ano na? Ilan ang sasali dito ho sa... Mga 5. 5? Anong 5? 5 exhibitors? 5 booths, Banda. Kasi malalaki yung bougainvillea. Kaya ko nang punuin yan. Kasi alam mo naman bigyan pumunta ka. Ma'am, bigyan nyo daw ng space si Doña Chinky Enrile ng San Jose San Jose City, Nueva Ecija. Hi, Chinky. Ayan, yung mga magagaling na mga landscaper ho natin, ha? Ayan, okay. Good luck, Ma'am Rolita. Thank you. Okay, thank you. Si Ma'am Rolita Spowart, na ngayon ho ay nasa pangulo ho ng pangulo siya ng para tama ho yung description natin. Baka mamaya kung ano naman sinasabi natin dito, mapulaan na naman ho tayo, no, ha? Si Ma'am Rolita Spowart po ay ayun, founder at president ng Bougainvillea Philippines, past president din ng Philippine Orchid Society, at siya po yung may-ari ng BS Orchid and Bougainvillea Farm. Ayan, para klaro. Umaga, Pilipinas. 45 na makalipas ang alas 4 na umaga. Ito naman, tangkilikin nyo natin, hindi lang po ang Bougainvillea, kundi lahat ng mga produktong gawang atin. Tulad halimbawa po ng Tangerine Chocolate. Sa tulong po ni Dr. Helen Tanaman, hindi po Bougainvillea ang hinakot, kundi mga planting material ng kakao galing Davao. Itinanim po sa ilalim ng mga yugan dyan po sa lalawigan ng Quezon, para ho ang mga magsasakang dati umaasa sa kopra ay may iba pang pagkakitaan. Ayan, sana lahat ng mga LGU parang ganyan, na tinutulungan ng lubusan ng ating pong mga magsasaka. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. Pero sa mga suki natin abroad na gustong i-check yung iba't pang mga available variants, eban lang dyan po sa Las Vegas, Nevada, tangerinechocolate.ph. Ayan, tingnan ho ninyo, mahigit 10 variants po ang available ng mga raw materials sa ginamit ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya nga sabi po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi kapwa Pilipino? Tangkilikin ang gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas. 46 makalipas ang alas 4. Impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas.
49 makalipas ang alas 4, nagsanib puwersa ang Globe at ang remote presence and infrastructure teams ng Meta para maghatid ng mas magandang experience sa Messenger. Kaya pala nagpapa-upgrade ang Messenger, Dahil sa pag-upgrade ng real-time communications, ang Globe customers ay makararanas ngayon ng mas magandang kalidad ng voice at video call gamit ang Messenger kumpara sa karaniwang kalidad nito sa buong Pilipinas. Naitalaan 22% na pagbuti sa kalidad ng real-time communication calls kasama ang 10% na pagtaas sa bitrate at 23% naman ang pagbaba sa round-trip time. Ayon kay Darius Delgado, head ng Consumer Mobile Business ng Globe, malaking bagay ang pagtutulungan ng Globe at Meta para sa pagpapaganda ng kalidad ng mga tawag sa Messenger gamit ang Globe Network Real-Time. Patunay anya ito na pinaninindigan ng Globe ang kanilang hangaring makapagbigay ng maayos na serbisyo sa mga customer. Ayon naman kay Joel Agustin, SVP at Head ng Network Planning and Engineering ng Globe, nagresulta na rin ito ng mga advanced na solusyon para sa natatanging karanasan sa real-time na pagtawag dito sa Pilipinas. Ang Makati High School Robotic Team naman ay magdadala ng watawat ng Pilipinas bilang nag-iisang kinatawan ng bansa sa 2024 VEX Robotics World Championship sa K. Bailey Hutchinson Convention Center sa Dallas, Texas. April 25 hanggang May 3. Di ba sila magpapadala ng coverage team doon, partner? Malaking event ito. Pwede tayong mag-volunteer, Malo, puntahan natin to, Itong masayang binalita naman ni Makati Mayor Abby Binay na very proud sa Makati High School Robotics Team na kilala sa tawag na Makatrix. Ang nasabing grupo ang nagwagi bilang national champion sa 2024 VEX Robotics Competition Philippines National Championship ginanap sa Xavier School sa San Juan City noong 24 ng Pebrero. Ayon pa kay Mayor Binay, ipinagmamalaki ng Makati LGU ang Makatrix hindi lamang bilang kinatawan ng Pilipinas sa nasabing kompetisyon, kundi bilang patunay na todo-todo ang suporta ng lokal na pamahalaan ng Makati sa co-curricular at extracurricular activities sa technology at innovation ng Makati Public Schools. Ang Makatrix Robotics Team ay binubuo ng 4 na grade 12 students na dalubhasa sa ICT. Sasabak sila sa under division para sa mga mag-aral sa grade 6 hanggang grade 12. Ang team ay binubuo ni John Ashley Alvarado, Enriquito Yamson, Brian Bernabe at Pritz Rivera at makakalaban nila ang halos 12,000 ng mga kupunan mula sa 40 bansa sa mahigit 750 tournaments. Good luck! Maganda umaga, Pilipinas! Ilang coastal area naman sa Eastern Visayas apektado ng red tide. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. May upay nga agad, Jimmy. Ilang karagatan sa Eastern Visayas apektado ng red tide. Ito ang sinabi ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Commission Officer Christine Grisula. Ayon kay Grisula, ang apektado ng red tide ang San Pedro Bay sa Basoy Samar, Matareno Bay sa Eastern Samar at coastal areas sa Biliran Island. Dahil dito pinalalahanan ng BIFAR mga residente na hindi lang muna kumain ng lahat ng shellfish, asitis, lalo na ang alamang. Hindi baliwalang local red tide advisory ng BIFAR para maiwasan ang pagkalason dahil mataas ang toksin ng red tide ngayon sa naturang karagatan. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Teka muna, alamin natin kay ASEC Dominic Tolentino ng Department of Trade and Industry kung meron ding shellfish product galing Tacloban, na ibebenta dito sa Kadiwa, Karaman. ASEC Dom, magandang umaga po sa inyo. ASEC Dom. Ay, nawawala si ASEC Dominic Tolentino. ASEC Dom. Menor de edad na estudyante na aresto naman sa drug bypass operation. Nakuha na nito ng shabu. Detalye mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. Jun, may butag.
Nasakuti ang isang minor de edad na estudyante matapos ang isinagawang drug bypass operation ng pinagsalib na pwersa ng Tagum City Police Station at Davao del Norte Police Provincial Office pasado alas 12:58 na madaling araw sa Barangay Mangkilam, Tagum City, Davao del Norte. Ang nadakip na kilalang si alias Alem, 15 anyos, at nakatira sa Purok Garci, Barangay Mangkilam, Tagum City. Ayon sa report ng otoridad, kaagad pinusasan ng suspek matapos tinanggap ang marked money sa pulis na nagpanggap na buyer. Nakumpiska mula sa posisyon ng suspek ang 2 pakiti ng shabu na may timbang na 7.5 grams na base sa standard drug price aabot sa 51,000 pesos at motosiklo na ginamit sa transaksyon. Sa ngayon, ang suspek ay inendorso ng Tagum PNP sa Women and Children's Protection Desk dahil minor de edad ito at para mabigyan ng tamang disposisyon. Mula sa Action Radio Davao, Jun Suter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Salamat, John. Samantala, dapat magandang gising ninyo. Siyempre, pagka magandang gising, pagharap mo pa lang ng salamin, kondisyong-kondisyon ka. Ang cute mo ngayon. Sasagot yung salamin. Noon pa. Ba't bigla ako nawala ng mikropono? Kayo talaga, sabi ko lang cute yung sumagot yung salamin. Nawawala eh. Ano nangyari dito? Gusto yata humawak ko habang nagpuprograma. Sabi ko lang eh. Ayan. Anyway, mag-ultabayo tayo. Ang ultabayo ang kauna-unahang postbiotic food supplement na available po ngayon sa market. Ayan ha. Ayun, yun lang pala yun. Ayan. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na available ho sa market. Ito po ay rekomendado ho ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Kaya dapat ho mga produkto na inyong tinitake, yung pong mga rekomendado ng mga doktor, hindi lang kung sino-sino ha. Lalong-lalo na kung pag ipapasok natin sa ating katawan. At dapat rehistrado sa Food and Drug Administration. Meron pong dapat na clinical trial ha. Yung po sa mga dalubhasa, ito nga pong Ultabayo ay dumaan sa matinding clinical trial, lalong-lalo na ho doon sa, kahit na ito po isang food supplement, ano, dumaan ho talaga, pinadaan ho nila sa clinical trial. Para ho sa mga karagdagang impormasyon, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580, ano, at meron po mga medical experts na pwede ho kayong matanong. Hindi mga ano to, ang mga tatanong ho ninyo, hindi mga media influencer o social media influencer, mga health expert ho, ang nag-iintay ho sa inyo para sumagot sa inyo pong mga tanong. Ano pong ginagawa ng Ultabayo? Ina-address ho nito yung inyong problema sa pagtulog. Lalong-lalo na yung pong hindi makatulog ng mahimbing. Ayan, para syempre, pagka ikay nakatulog ng mahimbing, kondisyon na kondisyon katawan mo, pagbangon mo kinabukasan, di ba? Recharge ka. Ayan. At nalalabanan ho kasi ng malalim na pagtulog, magandang pagtulog, ang iba't ibang karamdaman sa pamamagitan po ng pag-aalis ng toxin sa ating katawan. Ayan. Yan po ang isa lamang ho sa mga functions ng Ultabayo. Ayan, available po ito sa Mercury Drug Stores, sa Amesco Drug, sa Davao at sa Cotabato, sa Pasmed Pharmacy, Joan's Pharmacy, Curamed Pharmacy, at iba pa pong mga pangunahing butika. Pero sa lahat ng branches ng Mercury Drug Store, nandyan po yan. Available din po sa Lazada at sa Shopee. Again, para po sa inyong mga concerns, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Food supplement po ito ha, no therapeutic claim. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi rin ho siya pampaputi. Ayan, kung gusto nyong pumuti ang kilikili, magtawas po kayo. Nasa linya na natin, nasa Viber pala, Viber, si Asek Dominic Tolentino. Asek Dom, where na you? Ala nga eh. Asek Dom, napuputol? Pangit nga na signal. Biglang nag-ring. Oras mo na sa buong kapuluan, alas 5 na ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group.
Dominic Tolentino, ASEC Dom. Hello, Kuya Angel, magandang umaga. Ayan, para tayong nagtataguan. Pero alam ko, papunta na kayo ngayon doon sa kadiwa natin. Meron ho kayong kadiwa karaban ngayong umaga. Saan ho ang location, ASEC Dom? Kuya Angel, mayroon tayong 5 kadiwa na magaganap ngayong umaga sabay-sabay sa Manila City Hall, Inner Court, sa Antonio Villegas Street, Barangay 659, Ermita, Manila. Sa Malabon, Barangay Potrero in front of Pinagtipunan Circle, sa Valenzuela City, sa Nalaghanan Circle Drive, at saka sa Barangay South, Esteban South, and of course sa Caloocan City, doon sa tinatawag na 8th Avenue Grace Park, and sa Mandaluyong sa Welfareville Compound, Addition Hills. Ayan. Anong inaasahan natin? Okay. Anong inaasahan natin dyan sa kadiwa? Kuya Angel, ito po ay pagtugon natin sa mas mababang presyo ng bilihin katulad ng asukal, katulad ng bigas, katulad ng mga gulay na nanggaling directly sa mga local farmers natin from Cordillera, Nueva Ecija, Batangas, at yung mga MSME product natin na nanggaling naman sa mga iba't ibang kooperatiba. Ito po pati ay mga tinulungan ng DTI upang magkaroon ng mga produkto o local product. Yung iba po dito ay ang tinatawag natin mga tuyo, mga iba't ibang klase, at saka yung basic and prime commodities po. Ito po ay naayon doon sa ating ipinatutupad na mas murang basic and prime commodities. Ayan. Pag pumunta kami doon, sinabi namin, narinig namin kay ASEC doon, may discount ba kami? Kung senior citizen, meron. Angel, pwede bang i-mention ko rin na ito po ay regular na nagaganap. Noong isang linggo, 2 beses isang buwan, ay nagkaroon din tayo sa Pasig, Pateros, Taguig, at Quezon City. Kasama natin si Mayor Joy. And ito ay sa pangunguna ng Office of the President, ng PCOO, PMS, DA, DTI, DILG, at saka kasi po yung mga taga DSWD, may mga produkto rin po silang itinitinda doon dahil marami silang tinutulungan na kooperatiba. Ganun din naman po ang DILG na siyang naghahanap ng mga lugar. Ito po talagang pinagkaisahan at laging tinututukan ng mahal na Pangulo, Kuya Angel. Ayan siya. Sige, para doon sa mga naghahanap ng mas murang mabibili, binanggit na ho ni ASEC Dom yung mga lugar kung saan ho mapupunta ang kadiwa ng Pangulo ngayong araw na ito. ASEC Dom, thank you ha. Ingat po kayo. Maraming salamat. Salamat po. Magandang umaga. Si ASEC Dominic Tolentino ng Department of Trade and Industry. Umaga, Pilipinas. Kumpiyansa naman ang isang party list representative sa kahandaan ng Kamara de Representantes na harapin ang anumang constitutional challenge na ihahain laban sa gagawin itong pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Sinabi ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, hindi may iwasan ang legal na pagbusisi sa pamamaraan ng pagbabago ng saligang batas kasabay ng pagtiyak na determinado ang kapulungan na tumugon sa komplikadong usapin na may kinalaman sa legalidad ng constitutional reform. Reaksyon ito ni Gutierrez sa naging pahayag naman ni retired Chief Justice Renato Puno na nagbababala ng posibleng mauwi sa constitutional challenge ang pagdaragdag ng katagang unless otherwise provided by law sa economic provisions ng saligang batas. Pinaninindigan din ng mga miyembro ng Kamara de Representantes na dapat natapusin ang pagtalakay sa panukalang pag-amyenda sa restrictive economic provisions ng konstitusyon bago ang Holy Week break ng Kongreso. Ito ay matapos na sabihin ni Senate President Juan Miguel Zubiri na nais ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos isabay ang pagsasagawa ng plebisito para sa charter reform sa 2025 midterm elections. Sinabi ni Congresswoman Margarita Attorney Migs Nograles ng PBA Party List. Yan din ni Congressman Rog Gutierrez. Nais din nila na kay Pangulong Marcos mismo manggaling ang direktiba kaugnay ng pagpasa sa economic constitutional reforms. Naniniwalang mga mababatas na halagang manatili ang confidentiality ng mga pinag-uusapan sa isang closed-door meeting.
Samantala, naniniwala naman ang Joint Foreign Chambers of Commerce in the Philippines na ang pagtatanggal ng economic restriction sa 1987 Constitution ang magpapadali sa pagpasok ng mas maraming foreign direct investments sa Pilipinas na napag-iwanan na ng mga kasama nito sa Southeast Asia. Sabi na ng sulat ng JFC kay House Speaker Martin Romualdez, sinabi ng grupo na ang pagbibigay ng kapangyarihan sa legislatura at ehekutibo na magtakda ng limitasyon sa mga dayuhang mamumuhunan sa halip na iligay ito sa konstitusyon ay magpapadali sa pagpapatupad ng mga pagbabago na kakailanganin para maging angkop ang sitwasyong kinakaharap ng bansa at makasamay sa pangangailangan ng pandaigdigang ekonomiya. Ayon naman sa ASEAN Investment Report 2023, lumalabas na umakyat sa 5.5% ang pumasok na FDI sa buong rehiyon nitong 2022 o katumbas ito ng $224 billion, 17% ng global FDI. Ang stock ng FDI sa ASEAN ay umabot ng $3.6 trillion noong 2022 na doble ang halaga na naitala noong 2015. Pero hindi umano nakikinabang ang Pilipinas sa pagtaas ng FDI sa buong rehiyon, bagkus bumaba pa ang halaga nito. Noong 2022, ang FDI ng Pilipinas ay naitala lamang sa $9.2 billion, mas mababa kumpara sa $12 billion noong 2021. Naiwan umano ng 5 bansa sa pangunguna ng Singapore ang Pilipinas. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon mula sa Pag-asa mula kay Rhea Torres. Ma'am Rhea, good morning. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Sa update po sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, yung hanging amihan po natin or northeast monsoon ay nakaka-apekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Samantalang may namamataan po tayo mga cloud clusters, mga kaulapan na posibleng maka-apekto sa ilang bahagi ng Mindanao area. Kaya asahan po natin ngayong araw sa Caraga at Davao Region ang posibilidad na maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. At pinag-iingat po yung ating mga kababayan dyan dahil posible yung mga pagbaha o landslides dulot ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsan malalakas mga pagulan. Sa nalalawing bahagi naman po ng ating bansa, dahil sa epekto ng hanging amihan, maghapon din na maulap na kalangitan ang mararanasan na may kasamang mahihina mga pagulan sa Cagayan Valley at Aurora. Samantalang sa Metro Manila, sa malaking bahagi ng Kabisayaan at nalalabing bahagi ng Luzon, magpapatuloy pa rin po yung maaliwalas na panahon, liban na lamang yung mga tsansang pulupulong may hina mga pag-ulan. For the rest of the Mindanao naman area, makakaranas pa rin po tayo ng mainit at maalinsahang panahon, liban na lamang yung mga tsansang isolated rain showers or thunderstorms. At sa ngayon po, wala naman tayong binabantayan na bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, kaya po hanggang sa darating na March 3 ay magpapatuloy pa rin yung generally fair weather conditions sa malaking bahagi ng ating bansa. Wala din po tayong gale warning na nakataasan ng baybayin ng ating kapuluan. Iba yung pag-iingat lamang sa mga planong pumalaot sa mga baybayin ng Luzon at sa silangang baybayin ng ating bansa dahil inaasahan po natin yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ngayong araw maglalaro mula 22 to 32 degrees Celsius, sa Baguio City 14 to 24, 24 to 30 for Legazpi City, 25 to 31 sa Metro Cebu at sa Metro Davao 24 to 30 degrees Celsius. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Maraming salamat, Rhea Torres mula sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Pero may bagyo o wala, kailangan nakaready lagi ang ating emergency kit. Huwag niyo kalimutan, lagyan po ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa ating mga emergency kits. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Isang kasapi ng NPA sumuko sa Hungduan, Ifugao. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Irish 41. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Romy?
kusang loob na sumuko sa tanggapan ng Hungduan Municipal Police Station ng isang kasapi ng NPA sa baryo sa Hungduan, Ifugao. Ang sumuko ay isang 69 na taong gulang na miyembro ng kilusang larangan Guerrilla Ifugao sa ilalim ng pamuno ni Ka Duling at Ka George. Ayon sa kanyang salaysay, una siyang naikayat sa kilusan at tinanggap ang papel bilang NPA sa baryo noong 1995 sa Nongolonan, Hungduan, Ifugao. Anyo mula noon ay naging full-time na kasapi ng NPA at naatasang protektahan ang revolusyonaryong organisasyong masa at nagsilbing matatenga ng kilusan laban sa mga kawal ng gobyerno sa Hungduan at Tinok, Ifugao. Isinuko rin ito ang kanyang M14 rifle na may serial number 722138 na may markang US model. Ang pagbawi ng suporta ng communist terrorist group ng naturang NPA sa baryo ay resulta ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program na Executive Order 70 to End Local Communist Armed Conflict na tumutugon sa reintegration benefits ng mga sumusukong rebelde na biktima ng kasinungalingan, black propaganda at panlilinglang ng communist terrorist group. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Raymond. Maraming salamat Romy Gonzales. Diyos na Agnina. Panlilin lang ang pinag-uusapan, nagagalit ang grupong Sinag, yung ating mga magsasaka. Dito na siya nagsasabi na kapag bumaba po ang imported na karne, magmamahal ho ang bentahan ng karne dito sa Pilipinas. Ang daming dumagsa nga namang imported, di naman bumaba ang presyo. Di ba? Imported yung ginagamit ng mga nagdidelata. Bakit hanggang ngayon, mahal din yung dilata, nagmahal pa nga Ayan, kasama na natin si Ginoong Rosendo So ng grupong Sinag. Kasendo, magandang umaga po sa inyo. Yeah, morning, Ka-Angel. Ayan, bumaba ang ang mga imported na karne na pumasok? Yung mga, yung mga portion ng mga jolls, yung mga dating 90 cents per kilo. Ngayon, lumalabas is $1.50 per kilo. Asa nagmahal sila? Nagmahal sa source? Nagmahal. Nagmahal yung source, yeah. Nagbawas sila ng pumasok. No? Pero kung makita natin yung $1.50, mura lang lumalabas lang 80 plus, no? 80 plus pesos, gano'n. Talaga, kahit ganung yung lalong-lalo na halimbawa yung mga balat, yung mga reject doon, ibig sabihin pati yun nagmamahal na rin? Yeah, tumaas kasi itong yung mga itong taon na ito medyo tumaas kaya hindi sila masyadong ganun ka-agresibo, no? Pero tuloy-tuloy pa rin yung pagpasok, wala naman pinahinto ang ating secretary, no? Yung sinasabi nila hininto daw yung pag-issue ng SPSIC. Hindi totoo 'yon, no? Walang ganun na issue. Tuloy-tuloy yung pagpasok. And di ba yung minimum access volume natin is 55,000, more or less 55,000 metric tons. Ilan ang pumasok? More than 55,000 metric tons lang pumasok. Ang claim nila na walang pumapasok, hindi totoo. Hindi, tsaka kahit naman may pumapasok, hindi pa rin naman bumababa yung presyo Yes, wala naman. So hindi naman totoo na hindi daw nag-i-issue. Ang sinasabi lang nila yung kasi ang gusto ni Secretary is yung mas mababa na yung MAB, no? Yung MAB na kung titingnan kasi natin yung total MAB
pumapasok lang is around 10% of the total out quota. Yung in quota at out quota kasi yung BAB is around 10% lang ang pinapasok ng mga selected importer. Diba? Selected importer. Parang may emphasis ka dun sa selected importer. Yan. Yes, oo. Kasi silang may hawak lang di ba? So iilan lang to nagrereklamo? Yes, ito yung mga nagrereklamo kasi yung USDA nga pumunta sa office ni Secretary and sinasabi bakit daw ganoon. Sabi niya kasi unfair dapat binukas na lang sa lahat yun, sabi niya. Sabi ng USDA is ito is bali dapat ibigay ito, sabi niya. Sabi ng secretary binebenta kasi yung niya, yung mga yung mga privilege niyan, sabi niya. Sabi ng USDA, paano mo malalaman? Dati kasi di ba, nasa rin ako, business din ako, sabi niya. Nakapili rin ako. So ibig sabihin, yung allocation, ibinibenta ng iba. Sa iba pa. Yes, so ibig lang sabihin ni Secretary, tigilan na natin tong kalokohan to, tong racket na to. Yes, ayun. Kasi kaya nagtataka rin kami, biglang sumulat yung kasi may may committee yan, di ba? Ang ginawa nila yung mga local producers kasi kasama doon sa nagmi-meeting doon sa MAB na yan. Nung nag-announce si Secretary na temporary suspend ko na lang para lahat na papasok is 25%. Kasi di ba, linower yung tariff, no? Dapat 85% yan. Yung in quota at saka yung out quota is 40%. Ganoon. Ang nangyari is may EO na 15 saka 25, di ba? Na lumabas. So yung MAB member, no, nagkaroon ng meeting nung nag-announce ang DA na temporary suspend muna natin yan para yung 25 mas mababa pa naman dun sa 35% dati. So ang nangyari is yung mga pumapasok 25%. So pero kung makita mo, more than yung 55,000 metric tons na, no? Yung pumasok. So more than yung minimum na. So kaya sabi ko nga kung gusto mag-complain yung mga importer, mag-complain sila sa WTO. In which yung allowable naman sa WTO, yung minimum is 35%. Hindi na nga masyado nagrereklamo ang mga local producer Yung mga importer baliktad. Teka muna. Lower na yung tariff gusto pa talagang patayin yung local industry. Hindi. Paano naapektuhan yung kanilang income, di ba? Moderate your greed, ika nga. Teka muna, kumusta ang local production natin? Yeah, naapektuhan, no? Naapektuhan nung last year, di ba? Yung series of ASF na tumama dito sa Luzon. Pero nakahabol na ngayon nag-recover pero hindi naapektuhan yung Luzon area. Kaya kung makita mo, may konting pagtaas din yung presyo. Pero sufficient ang supply. Yeah, sufficient naman. Sufficient ang supply. Kami sa Mindanao, maganda pa yung supply namin Yes, diba? Yung area ng Visaya, Mindanao, maganda naman yung production ngayon. So, wala namang problema. Nakaka-recover na humahabol na nga Di ba? Yun nga lang. Doon sa mga naghahangad ng murang lechon, suntok sa buwan na yun. Kayo naman, tumaas na ho ang lahat ng mga bilihin. Gusto nyo lechon, mababa pa rin. Di ba?
Magkano farm gate ngayon ng dito sa Luzon? Kasendo? Tumaas ng 195 to 195. 195? Ba? Taas dito sa Luzon Bakit kami sa Mindanao nasa mga 170 lang, 160? Yeah, oo. 165 to 175. Dapat pala dito namin sa Luzon ibenta. Dalin. Oo. Anyway, sige Kasendo, maraming salamat Magandang umaga po. Thank you. Yeah, magandang umaga. So, hindi ho totoo yung sinasabi ho ng mga importer na kapag binawasan daw po yung kanilang import quota, malamang tumaas ang presyo ho ng baboy. Sa totoo lang, kahit naman may importation, mataas pa rin ho yung presyo ng baboy. Di ba? Hindi naman ho nagbabago Nagbubulahan tayo. Maganda umaga, Pilipinas! Pero maganda yung ginagawa ni Secretary Laurel ngayon na tinitingnan niya yung pagpapalakas ng lokal na produksyon at proteksyonan yung ating local market. Magandang umaga po sa mga suki nating motorcycle riders. Magandang umaga din po sa mga taga-Dapitan Tennis Court. Gandahan ninyo laro marami pa bang mga naglalaro ng singles dyan? Pikit mata na lamang ang marami sa kaliwat kanan trahedya sa Motorcycle Endurance Challenge sa mas kilala bilang Boss Ironman Challenge. Nitong Lunes, 2 kalahok na rider ang namatay sa Dagupan City at San Juan, La Union. Isa sa mga nasawi si Dexter Dizon na sumalpok sa isang motorcycle rider habang humaharurot sa National Highway ng barangay Bunuan, Bukig. Nasangkot din sa fatal collision ang isa pang rider sa San Juan, La Union matapos na mag-overtake ang kanyang kalaban. Ayon sa mga pulis, nakikipag-ugnayan naman daw sa kanilang organizer para sa seguridad pero tumotodo ang bilis ng mga participant para makumpletong ang 1,200 km na ruta sa loob lamang ng 24 oras. Matatandaan na noong 2020, mismong si Senador Ronald Bato de la Rosa na aksidente sa kanyang pagsali sa Boss Ironman Challenge. Ilan tuloy ang naalarma sa kabilang mga aksidente ng Endurance Challenge at umapi na sa Land Transportation Office. Maglatag na ng striktong panuntunan sa motorcycle racing. Bakit ganun? Pagka yung mga maliliit na mga sasakyan ang nagre-race sa gitna ng daan, dragging, di ba? Race drag tawag dyan. Bakit pagka malalaking motorsiklo? Ironman Boss Challenge. Okay ba? Double standard kayo Para kayong mga checkpoint Pagka maliliit na motor hinaharang. Pagka malalaki, teka baka masibato yan. Wag naman ganun. Gaya nito, bakit ganun? Double standard tayo Dapat bawal ang mga racing na katulad yan sa mga main thoroughfares. Gaya ho ninyo, nagkasalubong. May patay dito LTO. Anong ginagawa nyo rito kung gusto nyo ninyo talaga ng race, kamukha ng ginagawa sa ibang bansa, doon sa racetrack. Di ba? Doon kayo yung mga mountain bike, may mga racetrack talaga hindi sa national highway. Gabi pa kuminsan. Ang dami na didisgrasya. Hindi ko alam. LTO may lagay ba kayo? Maganda umaga, Pilipinas! Di ba? Double standard kayo Hindi, dapat patas. Di ba? What applies to small motorcycle units, dapat ganun din sa mga malalaking bike. Hindi yung porket mga bigatin humasalid dyan mga malalaking motor, pinapayagan nyo Double standard kayo Kinilala si Senator Bongo ng RP Mission and Development Foundation Incorporated bilang isa sa Outstanding Public Servant Awardees para sa 2023. Ang pagkilala isang patunay ng malaking epekto at kontribusyon ni Senator Go sa serbisyo publiko sa bansa. Kilala bilang Mr. Malasakit para sa kanyang paglilingkod sa mga komunidad na nangangailangan, lubos na nagpapasalamat naman si Senator Go at muling pinagtibay ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa sambayan Pilipino. Ayon sa Senador, lubos ang kanyang pasasalamat sa RP Mission and Development Foundation Incorporated sa pakilala sa kanyang mga nagawa. Ito'y nagbibigay niya ng inspirasyon sa kanya at lakas upang lalo pang pagbutihan ng serbisyo para sa kapakanan ng mahihirap na mga Pilipino. Samantala, umapila naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa Governance Commission for GOCC. Aprobahan na ang salary step increments batay sa tagal ng serbisyo ng mga empleyado. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, ito'y upang maitama ang ilang distortion na dinulot ng bagong compensation and position classification system. Sa liham kay GCG Chairperson Attorney Marius Corpus,
Sinabi ni Tenko na approve na ng PAGCOR Board of Directors ang implementasyon ng step increments pero kailangan pa rin ang basbas ng GCG. Ilan na niya sa step increment na sa maraming apilang idudulog ng PAGCOR sa GCG para magkaroon ng maayos na sweldo at benepisyo ang kanilang mga empleyado kumpara sa iba pang mga revenue generating GOCCs. Magandang umaga, Pilipinas! 26 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Champion! Sa Hong Kong, tangkilikin po natin ang gawang atin. Yan pong pakiusap sa atin ni Governor Helen Tan ng lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, itong mga magniniyog na nating umaasa lamang ho sa Copra, abang ngayon mga MSMEs na. Meron na ho silang produktong tangerine chocolate. Ipinahakot po ni Dr. Helen Tan yung mga magagandang planting material ng kakao galing Davao. Dinala po sa lalawigan ng Quezon, ipinamigay ng libre, itinanim sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce po sila ng dekalidad na kakao beans. Kaya napakasarap po ng kanilang tangerine chocolate. World class din po ang packaging sa tulong po ng Department of Trade and Industry at ng Packaging Center. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik dito po sa tangerine chocolate. Yung iba't ibang mga variants na ang mga raw materials ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Available po ito sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Tangerine Chocolate, produkto po ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Lalaking wanted sa kasong murder sa Caloocan, arestado naman ng Valenzuela PNP. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, may buntag. May puntag ko yung Angel, sulaksa sa kamay ng Valenzuela Police sa lalaking nagtago ng halos isang buwan makarang sampa ng kaso murder sa Caloocan. Ayon dito kay Police Colonel Salvador Destura Jr., kaagad na kumilos ang kanyang mga tauhan nang matanggap kahapon ang warrant of arrest laban dito kay alias Jobert. January 29, 2024 pa nang mag-issue ng warrant of arrest si Judge Rose Sharon Santiago Cordero ng RTC Bus 129 para sa kasong murder dito kay Jobert. Mula noon umano ay naglaho ng suspect sa Caloocan kung saan ay nagtago ito sa Barangay Karuhatan sa Valenzuela City. Mula pa rin sa kauranan sa Pilipinas, Isarit ako si RH23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat Edwin. Muling sasalang naman sa pagbusisi ng National Economic and Development Authority o NEDA ang Mindanao Railway Project. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, kailangan na muling pag-aralan ang detalyadong engineering design ng naantalang proyekto. Kailangan ding i-update ang cost at ang potential ridership. Yan din ang posibleng paglipat ng financing mode kung saan isasali ang private sector imbes na puro utang. Walang pondo ang proyekto matapos na bawiin ng Department of Finance ang request sa China para sa Official Development Assistance na 83 billion pesos para sa Mindanao Railway Phase 1. Target naman ng Department of Transportation na tapusin ang updated na feasibility study ngayong taon. Halos 120 pamilya ang nawala ng tahanan sa sumiklab na sunog sa isang residential area sa Barangay Tatalon, Quezon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog bandang alas 11:16 na umaga. Mabilis itong lumaki dahil nga po mainit ang panahon. Dakong alas 11:34 na itas na kaagad sa second alarm. 20 minuto naman, nasa ilalim na ito ng under control. Pero naapula ang apoy dakong alas 12:55 na, medyo may katagalan ho talaga, no ha? Iniimbestigahan pa ng otoridad ang sanhi o pinagmulan ng sunog. Samantala, may naman sa 120,000 pesos na halaga ng shabu ang nasabat sa isang tulak ng droga sa Barangay Talon 5 sa Las Piñas City. Ang suspect ay nakilalang si alias Reynaldo, 25, residente ng Barangay 5. Nakuha mula sa suspect sa bisa ng search warrant ang 18 grams na shabu na nakakahalaga ng 122,000 pesos. Meron 2 wallet at isang cellphone. Ipinaubay ng gobyerno sa traders at mga rice cartel ang rice industry ng Pilipinas dahil sa pagpasa ng rice tarification law. Ito naman ang pananaw ni dating Agriculture Secretary Manny Piñol patungkol sa pagiging world's #1 rice importer na ng Pilipinas.
Ayon kay Piñol, nangyari ito dahil sa mas maraming kinikita ang mga kartel sa pag-i-import ng bigas kaysa sa pagbili mula sa mga magsasaka. Kapag umabot umano sa punto na hindi na magtatanim ang mga magsasaka, kartel na ang kukontrol ng industriya ng palay at sa supply, gayon din sa presyo nito sa merkado. Effectively, the rice tarification law dampened the enthusiasm of our farmers to plant more. Sapagkat ba't ka nga naman magtatanim ng marami samantalang binabaha ng imported rice yung merkado. At ang mga importers naman, ba't ka naman bibili sa magsasaka? Magbibilad ka pa, gigiling ka pa, baka magkaroon pa ng bukbuk yan. Kaya mas maganda mag-import na lang pagdating dito na kasako na i-distribute mo na lang, malaki ang kita, wala ka pang trabaho. Yun nga, and these are the reasons why we became number one. Not because we cannot produce rice, but because the cartel and the rice traders find it more profitable to import rice rather than buy rice from the local farmers. Inumpirma ng Philippine Navy ang sadyang pagharang ng China sa communication signal ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Navy spokesperson for West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad, 3 hanggang 4 na taon ang ginagawa ng China ang signal jamming. Tumasa niya ang insidente ng electronic interference ng China hindi lamang sa mga equipment ng mga barko ng bansa, kundi maging sa land-based communication equipment. Sinabi pa ni Trinidad, karaniwang ginagawa ang jamming tuwing naghahanda ang gobyerno para sa resupply mission sa West Philippine Sea. Pero minimal na lamang ang epekto ng signal jamming sa operasyon ng Navy dahil agad naman nila itong nare-resolba. 2 katao sangkot sa pag-hack sa Facebook page ng Marikina City Public Information Office. Natukoy na ng PNP Anti-Cybercrime Group. Sino naman yan? Bal Gonzales, RH5 sa detalye. Bal. Kuya Angel, hawak na ngayon ng PNP Anti-Cybercrime Group ang mga impormasyon sa pagkakakilanlan ng 2 kataong pinaniniwala ang sangkot sa panghahak sa official Facebook page ng lungsod ng Marikina. Ito ang inihayag ni Mayor Marcy Teodoro sa gitna ng patuloy na investigasyon sa cyber attack sa information platform na gamit ng lungsod. Kabilang sa iniimbestigahan ng PNP ACG ang dating empleyado na naglingkod sa lungsod. Noong nakalipas ng Miyerkules nang hindi na ma-access ng lungsod ang kanilang FB page na ginagamit para magpadala ng impormasyon sa mga residente ng Marikina. Isa sa tinitingnang anggulo ng PNP ACG ay ang usapin ng politika. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Bal, at magandang umaga po sa mga taga-Department of Science and Technology. Ayan, maraming salamat po doon sa mga input na inyong binigay. Binanggit natin kahapon yung kay Undersecretary Tulog. Si Undersecretary Ted Gatchalian, nakitang-kita ho ninyo, natutulog habang nasa mga public events, press conference, budget hearing. Yung nga sa budget hearing, mas malupit Siniko siya mismo ni Secretary Solidum habang natutulog. Dahil nakakaya nga naman, nasa harap ka ng mga senador at mga kongresiste, natutulog. Sabi ng iba, hindi naman, baka naman nag-iisip lang yan. Talaga, tagal naman yung mag-isip. At saka yung formang yan ba na mag-iisip? Yan ho talaga natutulog. At saka hindi ho sa isang pagkakataon. Ang daming beses Nakakahiya naman. Salary grade 30. 185,000 lang naman ang minimum na sweldo niya. Natutulog. Kung natutulog sa publiko, baka natutulog din ho yan sa opisina niya. Late na nga pumasok. Alas 11 na ng umaga pumasok. Maagang umuwi dahil daw baka matraffic. Natutulog pa. Ay, sus, may Ginoo. Siguro naman dahil bibiyayan papuntang ibang bansa, papuntang Amerika baka doon hindi na siya matutulog. Bagay, maraming papasyalan doon na magaganda. Ayan, kasi gusto niyang event, pupuntahan, hindi niya naman competency. Ay, sus, may Ginoo. Pagka ganyan ho ang mga anay sa lipunan, wala ho talagang kapupuntahan. Nagsisikap po ang Pangulo ayusin ang sistema pagkatapos itong mga nagpapadri-padrino, pinapadrinuhan ng kung sino-sinong mga politiko para ma-appoint sa pwesto. Nung naluklok naman, ayan, natutulog sa pwesto. Pag ang gwardiya nahuli sleeping on post, tsugi. Pagka ikaw ay undersecretary, natulog ka sa harap ng publiko during press conference o during budget hearing, ayos lang. Bagyo naman ang aking mga ninong Kaya naman. Maganda umaga, Pilipinas! Pilyo yung ibang mga kaibigan natin. Sabi nila, hindi naman si Yusek Tulog yan. Mas kilala namin yan dito mas kilala namin si Yusek dito na Nakamura.
Bakit naman nakamura? Ay, ang galing-galing magmura niyan. Di ba? Oo, pagka nagmumura daw ho ito, hindi mo masisikmura yung mga pinagsasabi. Kaya ang tawag ho nila, yan ay si Nakamura. At saka alam mo ba, Koreano yan. Anong Koreano? Korean yan. Oo, sabi naman, anong Korean? Korean. Magkano Korean? Oo, ay, sasme Ginoo. Kumusta nga pala yung mga scrap metals dyan sa DOST, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Pilyo kayo, ha, kung ano-ano mga pinipid yung impormasyon sa akin. Ang sabi ko lang, natutulog, may pa-Korean na kayo dyan, at saka may nakamura na kayo. Isumbong nyo sa Civil Service Commission. Nasa kayo ni mapapanagot, di ba? Pagka ganyan hindi maayos ang trato ho sa inyo, ireklamo ho ninyo. Kaya ano bang pakialam natin kung siya may padrinong mga bigating mga politiko. Di ba? Yan ho, pinasisweldo mula sa buwis ng bayan. Kaya hindi natin dapat kinukonsintihan, di ba? Oo, kakahiya naman doon sa ibang mga nagtatrabaho. Kaya ngayon, bago na daw meaning tuloy ng DOST. Di ba? Dati, ano yun? Ang bagong meaning doon ngayon Department of Sleep and Travel. Maganda umaga, Pilipinas! Yung Yusek na bumibiyahe ng pagkatagal-tagal, pinasasagot sa gobyerno yung kanyang biyahe, kasama pang kanyang mga angkan hanggang ngayon Ombudsman, kumusta na? Ala. Hanggang filing lang. No more na. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Siya, sige, para ho sa mga taga Central Luzon, mga taga Pampanga, ito ho yung magandang pagkakataon. Ito pa rin ho natin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Pinakamura pong ready for occupancy unit sa buong housing industry. Ito pong inaalok sa atin ng West Just Realty. Yung si Vera Mabalacan, si Vera Bacolor at Samira with easiest term. About 5% down payment na. Pwede pang gives. Kaya ano pang iniintay po natin? Tawag na sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung ngayon nga po kayo bibili at mahawakan ho ninyo yung Lucky Dart, may bahay na kayo, may chance pa kayong manalo ng trip for two sa isang Asian destination. Kung saan tatama yung inyong dart. Pwede hong Thailand, pwede hong Taiwan, pwede pong Singapore, pwede pong Hong Kong, ayan, at pwede din pong Japan. Naku, dami pumupunta ng Japan ngayon, ang mahal tuloy ng yen. Kikita ko sa social media, panay post sila, nandun sa Japan naglalaro-laro sa mga snow, ayan, Uy, at saka malapit na rin ang Sakura Festival, Kaya ngayon nagmamahal po ang yen. Nagpupuntahan sila. Bakit malamig doon naman sa Baguio? Punta ho kayo. Ayan, So ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 0996-501-5555 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Pero bago ho kayo pumunta kung saan pa, madadagdagan po ng isang araw ang saya sa Star City simula ngayong araw na ito, February 24. Nagdesisyon na po kasi ang management ng Star City na Star Parks Corporation bukas na po ang happiest place sa Pilipinas tuwing araw ng Miyerkules. Mula ngayong araw nito, February 28, ang Star City ay bukas na ng Miyerkules hanggang Miyernes mula alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. At araw naman ng Sabado at Linggo mula 1 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Kung dati bukas lamang ang Star City muling tuwing Huwebes hanggang Linggo, ngayon pong araw na ito, bubuksan na ito para sa mga gustong o para pagbigyan. Alam ho naman niya si Mayor Day Macalma. Pagka sinabing may mga request na ganito sa Star City, automatic response ka agad. Ma-cater ang mataas na request ng publiko na makapag-enjoy kahit kalagitnaan pa lamang ng linggo. So, today, bukas ang Star City. Umaga, Pilipinas! BBM tiniyak na ginagawa ng gobyerno ang lahat para sa sapat na supply at pagbaba ng presyo ng bigas. Detalye na balita mula kay Pamela Adriano. Pam?
Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na ginagawa ng gobyerno ang lahat para masiguro ang sapat na supply ng bigas sa bansa para hindi na anya kailanganin pang mag-import. Dagdag pa ng Pangulo, sinisikap din daw ng pamahalaan na pababain ang presyo ng bigas sa gitna ng nagtataas ang halaga nito sa mga pamilihan at sa mga merkado. Kasabay nito, giit din ni Pangulong Marcos na hindi lamang daw sa Pilipinas tumataas ang presyo ng bigas, kundi sa mga bansa sa Asia na nag-e-export nito. Ayon sa Pangulo, halos katumbas lang din daw ng pagtaas ng halaga dito sa bansa. Sinabi ng Pangulo ang mga pahayag na ito matapos makatanggap ng mensahe ang Office of the President sa pamamagitan ng Bahay Ugnayan kung saan tinanong ang Pangulo kung ang BBM daw ba ay nangangahulugang bigas biglang mahal. Samantala, dagdag pa ng Pangulo, nagsasagawa na ng mga pag-aaral para obserbahan ang mga presyo ng bigas sa Pilipinas kumpara sa top exporting rice countries gaya ng Vietnam at Thailand. Tignan ko, yung presyo ba nila doon sa kanilang bansa ay mababa? Hindi rin eh. Dahil ang naging problema ay hindi dito sa Pilipinas. Ang nangyayari dito, nagkakaroon tayo ng pataasan ng presyo ng langis. Pag tumaas ang langis, tumataas ang urea. Lahat na sa patubig, lahat yan ay kailangan ayusin. Kaya lahat po ito na mga external shocks ay tinatamaan talaga tayo. Samantala, pumalo na sa higit kalahating milyong metriko tonelada ang ini-import na bigas ng Pilipinas. Nilagpasan na nito ng higit 40% ang kabuuang dami ng bigas na inimport ng bansa sa unang 2 buwan ng 2023. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ganda umaga, Pilipinas! Aba, muli magandang umaga sa ating mga suki. Sana nga po magandang inyong gising dahil magandang inyong tulog. Nag-ultabayo kasi. Ito para, alam ho ninyo, gusto ho natin magkaroon ng ang araw ho natin masaya. Di ba? Pagsanap natin ng salamin, kondisyon tayo. Ayan, ha? Siyempre, kinakailangan natin ng magandang tulog. Pero paano tayo magkakaroon ng magandang tulog kung tayo po at stress, ano? Nakakaranas ng depression? Ayan, dyan natin nakakailanganin ang kauna-unahang postbiotic food supplement na nire-recommenda po ng mga doktora. Pero wag naman yung asahan na uminom kayo ng 2 kapsula, nagbago na kaagad buhay nyo. Kaya naman talaga, oo. Siyempre dapat ito sustained. Ngayon, para ho siguro sa iba pang mga benepisyo, paano kayo matutulungan yan, makipag-ugnayan po kayo sa mga dalubhasa. May mga medical experts na magmapayo ho sa inyo, gagabay ho sa inyo, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Ayan, ha? 0917-110-6580 para magabayan ho kayo kung paano nyo pakikinabangan ang mga benepisyong dala ho sa atin ng kauna-unahang postbiotic food supplement sa Pilipinas na rehistrado sa Food and Drug Administration at nire-recommenda nga po ng mga doktora. Available po yan sa Mercury Drug Store, Amesco Drugs sa Davao at saka sa Cotabato, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy dyan po sa Zamboanga at Curamed. Ayan, ha? Ulitin lamang ho natin, ha? 0917-110-6580. Dyan po kayo mag-text kung meron ho kayong mga concerns para masagot po sa atin ng mga ayun na naman, ng mga medical experts. Yan. Asya, sige nga, maghanap buhay na muna tayo. Para akong pinariram na, mag-commercial ka muna. Ayan. Eto na muna. Oras sa buong kapuluan, 47 makalipas ang alas 5 ng umaga. Jump! Biyaheng Australia ang Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw para sa 2 araw na state visit sa Canberra. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary o Spokesperson Teresita Daza, haharap ang Pangulong BBM sa Australian Parliament para talakayin ang strategic partnership ng Pilipinas at Australia na nilagdaan noong pang 2023. Sinabi ni Daza na ito na ang kauna-unahang pagkakataon na may Pangulo ng Pilipinas na harap sa Australian Parliament. Maganda niya itong oportunidad para maisulong ng dalawang maritime nation ang rules-based order at international law. Good luck po sa Presidente at magandang umaga po sa mga kababayan natin dyan down under. Hindi lamang sa Australia kundi pati ho dyan sa New Zealand. Tatalakayin ng Pangulong BBM ang mga issue ng West Philippine Sea sa sidelines ng kanyang parliamentary address sa Canberra, Australia. Ayon kay
DFA spokesperson Teresita Daza, bitbit ng Pangulo sa 2 araw sa state visit ang mga usapin sa depensa at seguridad, kabilang ang development na buong rehiyon. Inaasahan na niyang mapapalakas sa biyaheng ito ng Pangulong Marcos ang strategic partnership ng Pilipinas at ng Australia. Tatagal ang Pangulo sa Canberra hanggang sa Huwebes pero babalik ito ng Australia sa Marso 4 hanggang 6 para naman sa ASEAN-Australia Special Summit. Naispatan ang 50 barko at mga bangkang pangisda ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Navy spokesperson for West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad, 4 na barko ng China Coast Guard at nasa 17 fishing vessel ang nakastambay sa Scarborough Shoal. May nagkukumpulan din na niyang China Coast Guard vessel at fishing boat sa Ayungin Shoal, Pag-asa Island, Panata at Parola Island. Kinumpirma naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Jay Dariela, na may mga Chinese aircraft na nagpapatrolya pa sa Scarborough Shoal at may presensya din ng Chinese warship. Aba, lupit talaga. Hinimok naman ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga alkalde na huwag kalimutan ang mga marginalized at mga vulnerable sector ng lipunan. Sa 2024 League of Municipalities of the Philippines General Assembly sa Pasay City, pinasusiguro ng Pangulong BBM ang patas na access ng bawat residente para sa mga oportunidad at mahalagang resources. Sinabi ng Pangulo na kailangan din ng pagbabago sa diskarte ng mga pamumuno dahil iba na ang panahon ngayon. Our municipal mayors have the clearer lens to craft and implement programs and projects that are aligned with the SDGs to improve the quality of life of your constituents. In like manner, must the national government place itself at the ground level to see what works. That is imperative. You are on the front lines of action. You are our invaluable partners in this endeavor for sustainable growth. Magandang umaga din sa mga Pilipino dyan sa UK. Nagbigay naman ng 10 milyong piso na ang Ako Bicol Party List Representative na si Saldico sa Philippine National Police bilang pabuya sa ahensya sa matagumpay na pagwasak sa notorious na Concepcion Criminal Group. Ayon kay Congressman Ko, kabilang sa most wanted criminal sa bansa ang leader ng Concepcion Criminal Group. Ang grupo ding ito ay matagal nang naghahasik ng takot sa rehiyon ng Bicol at iba pang parte ng bansa ayon po kay Congressman Ko. Malaking bagay niya ang pagkaka-neutralize ng Concepcion Gang. Matagal na itong pinoproblema. At noon pa daw nangako na siya ng 10 milyong piso out of my own pocket para mahuli lamang ang criminal at terrorist group na ito. Kasunod ng surveillance at investigasyon, napatay ng mga operatiba ng pulisya sina Gilbert Saysay Concepcion, kilala bilang Bert o Pogi, pinuno ng Concepcion Criminal Group. Si Leco Josie Kite Saysay, kilala rin bilang Lai na miyembro ng naturang grupo. Nangyari ang enkwentro noong pang January 24 sa Barangay San Martin de Porres, Parañaque City. Sangkot ang Concepcion Criminal Group sa iba't ibang mga criminal activities. Kabilang dito ang serye ng pagpatay, pangingikil, illegal na pagbebenta ng armas. Ayon naman sa chair ng House Committee on Appropriations, ang pagbuwag ng PNP sa organized crime group na tulad ng Concepcion Criminal Group ay nagpapatunay ng kakayahan, tiyaga at tapang ng pambansang pulisya. Congratulations! Isang mangingisdang nailigtas naman matapos tumaob ang sinasakyan itong bangka sa karagatan ng Calatrava, Romblon. Ayon sa Philippine Coast Guard District Southern Tagalog, namataan ang mangingisdang si Segundo Naron na nakakapit na lamang sa kanyang pampaserong bangka sa Corcuera Liner 8. Alas 11:30 ng umaga. Ayon kay Naron, pinaghampas ng malaking alon ang kanyang bangka dahilan para ito'y tumaob at mahulog siya kasabay nito. Naiuwi na si Naron sa kanyang pamilya at nasa maayos ng kalagayan. At paano po, papaalam na ho tayo pansamantala sa ngalan po ng lahat ng ating mga nakaagapay ngayong umagang ito. Kuya Angel po, si Angel Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ay, magandang umaga nga pala sa mga taga San Miguel, ha. Bukas natin pag-uusapan yung mga anomalya dyan sa business permit at saka sa mga building permit. Nakalimutan ko lang pero hindi ko po nabura. Ayan, ayan. Bukas pag-uusapan ho natin yan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito, Maganda umaga, Pilipinas! Ay hango po sa mga iniwang aral ng Greek philosopher na si Epicurus. Ang sabi niya,
If a little is not enough for you, nothing is. Ayan, ha? Kaya doon sa mga naghahangad ng sobra, ang tawag po dyan ay greed. 2 minuto na lamang, 2 minutos bago mag 2x2. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Susunod na, ACS Balita at si Jerry at si Anthony. 2x2 na. Magandang umaga, Pilipinas!